mas mahalaga? At ano ang dapat mas mahalin? Kapwa-tao o lumikha sa tao? Ang tanong na ito, sasagot ko. Ang sagot ko sa ganito na tanong ay may likha. Bakit? Bakit may likha ang mas mahalaga at dapat bigyan ng pagmamahal ng wagas? Parehas lang ibigyan ng wagas, pagmamahal at pagpapahalaga. Sino yan? Tanging may likha lamang, wala nang iba. Paano naman sa kapwa-tao? Dapat ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa natin hindi wagas. Sakto lang. Dapat ang ating tiwala, pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kapwa huwag lamang wagas, ngunit sa malikha. Dapat lamang na wagas ang pagmamahal at pagpapahalaga at pagtitiwala natin sa ating pinagmulan o sa ating may likha o sa ating Diyos. Hindi natin masasabi kung buhay pa tayo mamaya, bukas o kailanman, sapagkat hindi naman tayo ang lumikha ng tao. Sino ang lumikha ng tao? May likha. Pinagmulan ng buhay ay may likha. Lahat tayo dumadaan sa iba't ibang kaganapan na problema. Na may iba't ibang solusyon. Sa mga problema na ating pinagdadaanan o ating nararanasan. Sa problema, may solusyon. Ibig sabihin, lahat ng ating problema ay may solusyon. Ngunit di lang natin agad nababatid. Sa tingin ko, yung iba sa atin ay hindi natin agad nababatid ang solusyon sa problema na ating pinagdadaanan. Ano man ang sitwasyon, hindi dapat mawawala ang tunay na pananampalataya. Paano ba natin masasabi na ang ating pananampalataya ay tunay? Masasabi natin na ang ating pananampalataya ay tunay kapag ang ating ginagawa ay naaayon o nakabase sa ating may likha na ginagawa ng ating may likha. Nagbabahagi ang may likha ng sarili niyang salita. Kaya dapat tayo ay nagbabahagi ng salita ng may likha na ginagawa ng may likha. Nagbabahagi siya ng salita niya mismo sa kanyang nilikha na tao. Maraming mga mananampalataya ng may likha na nakalagay dun sa Biblia. Halimbawa, si Isaiah, si Solomon, na may karunungan na nagmula sa may likha. Maraming tinataglay ang lahat ng nasa Biblia. Magtiwala tayo ng buo, mahalin at pahalagahan natin ng wagas ang ating may likha lamang, wala nang iba. O mahalin at pahalagahan ng buong buo. Kasama na rin ang tiwala. Sa may likha lamang ang pananampalataya at sa kapwa naman ay hindi buo na tiwala, pagmamahal at pagpapahalaga.
mahalaga sa ating buhay dito sa sanlibutan ang tunay na pananampalataya. Sabi na tunay na pananampalataya kapag naaayon o nakabase sa ginagawa ng malikha na ating kaya gawin, na halimbawa pagbabahagi ng sariling salita ng ating malikha. Ang salita ng ating malikha o yung Biblia na ating binabahagi ay ginagawa ng malikha noong siya ay nagkatawang tao o naging tao dito sa sanlibutan upang mabayaran o mabigyan tayo ng pag-asa na manampalataya muli sa Kanya at magkaroon ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Maliligtas ang ating kaluluwa kapag may tunay tayo na pananampalataya sa Kanya. May iba't ibang opinion tayo kapag pinag-usapan yung itsura. Ang inilalarawan sa Biblia na iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pag-uusap ay may kahulugan. Ang nasa Biblia ba ay opinion, yung sinasabi ng may likha na dun sa Biblia? Ang sagot ko sa ganun na tanong ay ang tanong ko, nasagot ko rin, opinion ba ang sinasabi ng may likha na nandun sa Biblia? O yun ay totoo? Sasagutin ko yung tanong ko sa sarili ko. Ang sagot ko ay hindi opinion ang sinasabi ng may likha sa Biblia. Sapagkat ang may likha ay perpekto, ibig sabihin at ng kanyang sasabihin ay kanyang tunay na sinasabi o tunay na magaganap sa tao na maliligtas kapag nagkaroon ng tunay na pananampalataya o nagkaroon ng pananampalataya sa tanging may likha lamang. Yun ay hindi opinion. Ang opinion lamang ay base sa pagpapalitan o pagbibigayan ng dalawang tao. Pagbibigayan ng dalawang tao ng opinion o masasabi sa naganap o sa nakita o sa napanaginipan, na yung mismong tao na nakapanaginip nun ang pinaka nakakabatid sa ganun na pangyayari. At yung tao na yon na nagkaroon ng panaginip na ganun, halimbawa yung panaginip na yun ay nakakatakot, masasagot niya yun gaano man kahirap ang tanong doon na ibibigay sa kanya na may kinalaman sa kanyang napanaginipan, sapagkat siya mismo yung nakakita sa pamagitan ng kanyang isipan habang siya ay natutulog ng mag-isa. Dumating ang kanyang magulang na mula sa ibang bansa, umuwi sa Pilipinas. Ano yung bansa na pinuntahan nila o pinuntahan ng magulang ng tao na yun na nakatulog sa kama at nagkaroon ng panaginip na nakakatakot? Ang pinuntahan ng kanyang magulang ay United States o USA.
ang kanyang magulang sa United States. Pagkatapos magising nang nagkaroon ng panaginip na nakakatakot ang kaganapan, ang gagawin nun ay magbabasa ng Biblia, ngunit bago muna basahin ang Biblia, ang kanyang ginawa muna ay nanalangin na may kinalaman sa paghingi ng tulong sa may likha upang maunawaan ng hindi nalilito at maunawaan ng wasto. Pagkatapos ng panalangin, scripture observation application o soap method na yung ginawa niya. Tapos na niya yung tapos na niya ang prayer o panalangin. Sunod niya ang scripture. Sunod na ay observation. Sunod na ay application. Pinakamahalaga na dapat ninyong mapatid o dapat inyong mapatid ay anuman ang problema na ating pinagdadaanan, anuman ang klase o anuman yung kaganapan na problema sa atin, manampalataya tayo sa tanging may likha lamang. Anuman ang sitwasyon, anuman ang ating nararamdaman, anuman ang ating pinagdadaanan na problema o pagsubok, anuman ang sasabihin ng iba na hindi sila sang-ayon sa inyong ginagawa na pagbabahagi ng salita ng may likha, pagpatuloy nyo lang ang pagbabahagi ng salita ng may likha. Lahat ng bagay lilipas, lahat ng bagay may katapusan. Ang tukso nagiging mabuti kapag hinarap ng tao na may pananampalataya. Ibig sabihin, ang taong haharap sa tukso ni Satanas, na yung tao na yon may pananampalataya sa tanging may likha lamang. Ang tao na haharap sa tukso, na yung tao na yon may pananampalataya lamang sa tanging may likha o may pananampalataya tanging sa may likha lamang. Ang tukso ay si Satanas ang gumamit. Kapag ang tao dumaan doon sa tukso na may pananampalataya sa tanging may likha, na yung tukso na si Satanas, magiging positibo ang tukso sapagkat mas nagiging matibay ang relasyon ng tao sa may likha at mas nagiging malinaw sa tao kung bakit niya yun nararanasan o bakit nandun sa sitwasyon ng tao na yun. Batid ng sarili ng tao na yun pala ay isang pagsubok, yun ay hindi problema. Kapag sinabing pagsubok, yun ay positibo ang epekto kapag hinarap ng tao na may pananampalataya sa tanging may likha lamang. Ngunit nagiging negatibo lamang ang tukso kapag dumaan ang tao sa tukso nang walang pananampalataya sa tanging may likha. Ang tukso, ulitin ko, si Satanas. Ang magaganap doon, hihina ang pagkatao ng tao o yung paniniwala o yung kakayanan ng tao
sa buhay, manghihina. Ibig sabihin, hindi natitibay. Magiging madali na masira o mawasak o mawala ang relasyon sa mismong may likha. Ang tao walang tunay na pananampalataya dumaan sa tuksa. Napalitan yung tuksa, yung A, palitan ng O, tukso. Ang tao na dumaan sa tukso ay hihina ang pagkatao o yung kakayanan ng tao na humarap sa mga problema. Bakit hihina ang kakayanan ng tao na humarap sa mga problema? Sapagkat ang kanyang pananampalataya ay hindi tunay o hindi sa tamang may likha lamang o naging makamundo ang tao na yun. Dumaan sa tukso. Ang tukso, ulitin ko, si Satanas. Kapag dumating yung tukso sa tao na yun na makamundo o walang tunay na pananampalataya o hindi tunay ang pananampalataya sa may likha, ang magaganap magpapahuli ang tao sa tukso. Kaya ang susunod na magaganap o mangyayari sa tao, manghihina ang kakayanan na lagpasan ang problema at pagsubok